Sukad ni balik mi diri sa States, nayon sa kadamgo nga sige magbalik sa ako. Sa una, magdamgo ko ani mga duha o tulo ka times kada semana. Karon dili na nga nakadaghan pero sige gyapon ko magdamgo ani. Unya every time same jud ang damgo. Gagmay lang ang mga changes sa damgo pero every time same jud gyapon ang damgo. So every time sa damgo na ako balik sa among balay sa Pilipinas, sa Davao. Sa una katong nagpuyo mi sa Davao City, sa Matina mi nagpuyo. Pasensya lang kay basa pa akong buhok bago lang ko nagligo. Pero uga na ang bangs, ambot nga no. So, every time sa damgo, na ako sa sulod sa among balay, dira sa Matina sa Davao City. O usually sa damgo ako lang, sometimes na uban nga mga tao, sometimes usa lang ka tao, duha ka tao, pero every time na ako dira sa sulod sa among balay o maglakaw-lakaw lang ko sa sulod sa balay, magtan-aw sa mga like nga mga kwarto, magtan-aw sa mga butang. And it's been so weird for me over the years because when I tell you nga sige jud ning damgo magbalik sa ako, it's like sige siya mag-replay sa akong utok pero it's while I'm sleeping nga nagdamgo ko. So last week, ang last time nga nagdamgo ko ani, na ako sa gawa sa among balay dira sa Pilipinas. Makainomdom jud ko sa dalan kung asang sagbot di ako nagtindog. Og lahi ang damgo gamay kay sa damgo naka-accept ko nga dili na to among balay. Nagbalik ko og lahi ang owner. So kana ang gagmay nga change sa damgo. So naka-accept ko sa damgo nga lahi ang owner sa balay. Pero nangayo ko sa iya kung pwede ko magtanaw sa balay kay syempre gimingaw ko sa balay, nagsulti ko sa iya nga nagpuyo mi diri sa una. So nagsugot ang owner na pwede ko magsulod sa balay. Pero pagsulod na ako sa among kwarto kami sa akong igsuong nga babae, akong ate, nag-share mig kwarto sa una sa katong balay. So kato ang first nga kwarto nga gisulod na ako. Pagtan-aw na ako, lahi ang flooring, lahi ang mga dingding kay syempre hapit na 20 years ago nagpuyo mi didto. So gi-change sa owner. So pagkakita na ko nga lahi ang salog, lahi ang mga dingding, ang itsura god gi-change nila ang flooring. Grabe ko naghilak kalit sa damgo, murag dili ko makadawat as in murag nay namatay, murag ingana jud ka nang dili jud ko makadawat nga lahi ang itsura. And that's what's weird is over the years it's been like that. It's like the same dream but a different type of way, but it's the same type of dream. So for example, another time nagdamgo ko nga nagbalik ko dito sa mong balay pero ako lang mismo this time. O ngit-ngit ang tibok nga balay sa sulod ngit-ngit lang. Og naglakaw-lakaw lang gyapon ko sa sulod sa balay. This time nagbalik ko dito pero nagyapon ang among mga butang didto sa sulod sa among mga kwarto, among mga dulaan, among mga bag, bisag unsa lang naa pa didto. Og sa damgo naka-feel jud ko kanang grabe kadako nga relief nga napa dito ang among mga butang. Naka-feel jud ko nga ay miss jud nako ni mga butang. Oh my gosh, I can't believe nga nakakita na jud ko ani mga butang. Miss kaayo na ako. Tapos naglingkod ko sa salog sa among kwarto kami sa akong igsoong nga babae among kwarto. Naglingkod ko sa salog ug nagtan-aw lang ko sa akong mga butang. It's like grabe ko gimingaw sa lugar, sa balay, sa among mga butang o basta ginakuha lang nako ang mga butang, ginatan-aw lang nako. When I tell you nga nakadamgo ko anang same nga damgo hundreds of times na. Sukad ni balhin mi balik diri sa States. Hundreds of times nakadamgo ko aning same nga damgo. So in real life sa una katong naghawa mig Davao, paspas kayong among paghawa kay syempre nag-share na ko nga nag-cheat ang akong papa sa akong mama, daghan kay siya mga kabit. So giingnan mi sa kanang organization diri sa States kung asa mi gikan gi-send out mi as missionaries gikan sa organization diri sa States. Sila ang nagsulti sa akong papa nga 1 month lang ang among stay sa Pilipinas after naka-find out mi nga nag-cheat ang akong papa. 1 month lang ang pwede mi magstay sa Pilipinas. And in that 1 month nag-expect sila na magbaligya mi sa among mga butang, mag-pack up mi sa among mga butang, o magbalhin-balik sa States. So, 1 month lang. So, tungod ana, kami sa akong maigsoon in real life, naka-experience mig daghan kay nga trauma tungod ana kay that's not a lot of time nga maghipos sa imong kinabuhi for 14 years diya sa Pilipinas. 1 month lang nga
hipos imong mga butang, paspas kayo, lalala, basta. It was traumatic. Nya tungod ana, daghan kay mga butang, sentimental kay ko nga tao. As in sentimental kay mag-keep kog mga cards, mga birthday cards, mga letters, basta ka na mga gagmay nga mga homemade gifts nga ginapang regalo sa ako, mag-keep jud ko ana, as I am such a sentimental person. And so, because of that, it was traumatic para sa ako nga kalit kay nga nawala ako mga butang, gipang dala dito sa simbahan, magbaligya sa uban, wala ko nasayod. Nya, napod ko uban nga mga butang nga gusto na ako idala diri sa States, pero nakalimot ko. For example, nagregalo ako mama o kanang earrings sa ako nga para sa Valentine's Day. Cute kay nga earrings, gold sila nga heart o na diamond. Ganahan kay ko atong mga earrings o sentimental jud para sa ako kay gihatag sa ko mama sa ako. The day before naghawa mi, gitanggal na ako ang earrings o giputang na ako sa counter dito sa among CR. The next day nakalimot ko magkuha ato. Oh my gosh, nganong emotional ko. Nakalimot ko magkuha ato nga earrings o wala ko nakadala ana diri sa States. I know daghan kay mga tao magsulti, ay it's just things you can't dili ka makadala ana after mamatay ka. Dili ko ganahan og ingana nga istorya kay it's like invalidating good. It's dili ko ganahan ana. Because kung walay meaning ang mga butang sa ato diri sa atong kinabuhi, atong mubo kay nga kinabuhi diri sa earth, then dili ta maghipos og mga butang. Dili ta maghatag og regalo, dili ta mag-receive og mga regalo. Things have meaning to us and that's okay. Para sa ako, kanang usa lang ka rason nga sige ko magdamgog ingani. I don't think it's the only reason that I have these dreams, but I think it's one of the reasons nga sige ko magbalik sa among balay dito, maglakaw-lakaw ko, magtan-aw ko sa mga butang bisag unsa lang kay feel jud nako nagmiss ko anang mga butang. Kini ang usa ka butang nga nabilin sa among balay sa Pilipinas or basin gibaligya nila, dili ko sure. But this is something that would show up in my dream. It's just this lata lang siya nga container, like just like a tin can. And this is something that I had when I was like 7 years old. This was so precious to me when I was 7 years old. Kay ganahan ko mga container, ganahan ko maghipos og mga trinkets, basta sentimental ko. So, katong 7 pa akong edad, precious kayo ni sa ako. O kini ang usa ka butang nga nag-show up sa akong dream. O pagmata nako, grabe ko, murag kahilakon jud ko maayo nga tungod ani. Nag-wonder siguro mo kung nabilin sa Pilipinas ngano naggunit ka. Naka-find ko ani sa eBay. Naningkamot jud ko for pila ka years tungod anang damgo. Naningkamot ko for pila ka years, gipangita nako sa internet. Nagdaghan ka akong mga search, nag-search ko safari bear, container, naningkamot ko for pila ka years nangita ani. Then one day finally ambot unsa akong gi-search, jungle siguro kay na mga jungle. Ambot unsa akong gi-search pero nag-search ko certain words sa eBay og dito boom naka-find ko og dili jud ko makatuo pagtanaw nako sa iba nag-ana jud ko. Oh my god. So gipalit nako para sa akong self kay para dili jud ingon nga maka-heal ni sa ako, dili mawala akong trauma tungod kay nagpalit ko ani, pero at least makahatag ko ani sa akong inner child. So gipalit nako para sa akong kaugalingon. It was just like $6 and then I think it was $6 shipping, so mga $12. But at least nakabuhat ko ana para sa akong kaugalingon. The reason I'm sharing it though is like clearly these little things matter. You know, I was only 15 when we left the Philippines, so there was so much trauma involved. Like there's not enough time on this video. There's not enough videos I could make. The only way people could even come close to understanding all the things that had to do with this huge traumatic event of us leaving the Philippines, you would have to read my book. And I have written it in my book. I really want to publish my book someday, talking about what happened and just the ins and outs of it, because it was so, oh my God, it was so traumatic. But that's why I'm sharing this, kay kining mga gagmay nga mga butang nga basta murag na adyoy meaning para sa ato. Even if teenager pa ta atong time or bata pa ta atong time, it's like it matters gyapon. Murag naa pa ng grief sa sulod sa atong lawas. Okay, moving on sa akong usa ka theory.
creepy siguro ni para sa inyo, and some of you dili mo makasabot ani, some of you basin mahadlok mo nga magsulti ko ani, pero just hear me out, okay? Be open-minded. Okay, so tungod kay hundreds of times na ko nagdamgo ingani for pila na ka years, hapit na 20 ka tuig, sige lang ko magdamgo ingani ug sige lang ko maglakaw-lakaw dito sa sulod sa among balay. Katong nagpuyo mi sa katong balay sa Davao. Kami sa akong maigsuon og akong mama, naka-experience mi og mga paranormal activity dito sa katong balay. Na ay mga butang maglihok-lihok, na ay mga sounds, tapos ang akong mama og akong igsuon nga lalaki naka-experience sila og times nga nagtulog sila og naay nag hilabot sa ila samtang nagtulog sila og naka-feel jud sila sa ilang lawas nga naay nagbira-bira sa ilang tiil or bisag unsa lang. And then nakamata sila or naay mga sounds ingana god. Tapos ako po naka-experience ko mga creeping nga mga butang sa una na nagpuyo mi didto. So this is a theory that I have like thought of. I know it's crazy. It probably is crazy, but I've just thought of this. So scientists have said that time is not linear. Time is not just one line happening in the past, the present, the future. There's multiple timelines happening at once, and time is happening all at once. So the past is happening at the same time as the future. Okay, stick with me. And you know how they say that in your dreams you can astral project? People have said that they have remote viewed something in their dream. They've traveled somewhere in their dream and it was very, very real to them. I'm not gonna lie, I've wondered, what if in the times here in the future or the present day, nga naglakaw-lakaw ko sa sulod sa katong balay namo sa Davao, o syempre I'm making noise, ako mga footsteps, naghikap sa dingding, bisag unsa lang. What if me in the present day is in my dreams and I'm actually there in spirit? What if my spirit is actually in that house moving around making noise? And in the past katong makadungog mig mga butang naglihok-lihok or mga sounds bisag unsa lang, what if that's me? What if in my dreams I'm actually visiting that place? Because I've heard people say that they've actually astral projected somewhere. What if I'm actually going there in my dreams, or just my energy is going there and I'm moving around making noise? And in the past, we can hear that. Anyway, I know a lot of people are going to be like, oh my God, you're crazy or whatever. But I like listening to stuff like that. I love listening to all kinds of weird things. I love reading sciencey things like that. So I'm not scared of that kind of stuff. But I do think that there's a deep connection with me. There's something that I'm not able to let go of. And I don't know what it is. Sige lang ko mag-soul search for pila na ka years. Nganong dili ko maka-let go sa kanang balay, dili ko makasabot kay syempre na mga traumatic nga mga butang na experience na ko sa katong balay. Nag-share na ko nga gi-essay ko sa kong papa og nahitabo na sa katong balay, specifically sa sulod sa CR. Dili ko maka-understand nganong dili ko maka-let go sa kanang balay. Nganong every week of every month of every year, nganong sige ko magdamgo aning same nga dream nga na ako balik dito sa katong balay, maglakaw ko sa sulod, magtanaw ko sa mga, basta murag nag-haunt ko sa katong balay. It's like I'm haunting that place. And I know basin magsulti ang mga tao, ay tungod si mong trauma, dili ka makalet ko anang balay. No, it's not just sa akong trauma, kay it's like naapa ko'y deep nga connection sa kanang balay. Usahay magtanaw ko sa Google Earth, magtanaw ko sa street dito sa dalan, sa gawas sa balay, kay syempre sa kanang Google Earth ang mga picture sa mga balay, dili ka makasulod syempre, pero makakita ka sa gawas. Usahay magtanaw ko dito sa Google Earth sa among balay dito, og maghilak ko, magtanaw lang ko, kay lahi na kayang itsura niya karon, gi-change nila ang color sa gate, sa atop, tanan gi-pintura nila lahi na color, tapos lahi pud kayang lugar. It's like basta lahi jud siya kaayo karon. But there's something that I'm not able to see, I think. Like, what am I missing? Is it just that was my childhood home? But I don't think it's that. I think there's something so much more here that I'm not able to see. There's something that's not letting me let go. Sa first na hadlok ko mag-share ani, kay dili ko gusto na mag-judge sa ako. Dili ko gusto makadungog daghan kay mga judgments nga, ay
you have to do this, you have to let go, blah, blah, blah. Dili ko gusto makadungog ana. Gusto lang ko mag-share ani kay base na yung mga uban nga makarelate ani. Base na yung uban ng mga tao makasulti sa ako o naka-experience ko ana og kaniyang nahitabo sa ako. Kay sa kining nga topic, gusto lang nako ma-feel nga I'm not alone sa kaning specific nga experience. Unsa yung huna na makatabang ka sa ako kung magsugod ko share uban sa inyo og mga pictures sa among balay og sa akong mga memories didto, makatabang ka na sa ako. Maybe that's why nga sige lang kog balik didto. Maybe it's stored up inside me. Base makatabang sa ako kung mag-share ko uban sa inyo. Anyways, gusto lang ko mag-share ani kay I don't want to be alone in it anymore, and I would really love it if someone could tell me, yeah, like, yeah, I've experienced this, or even in some other way, like, yeah, I keep having dreams about, this place or this person or whatever. Like, that would help me feel so much less alone regarding this.